ang fear ng iba dito, baka maabuso, na parang sinasabi nila, baka yung iba daw mga Pinoy pupunta ng ibang bansa para magpapadiborsyo na lang. Anong pwedeng ilagay na safeguards dito ng korte para hindi nga po ito maabuso? Tsaka po yung sinabi nyo kanina na pinanggalingan nito, yung tanong ni Manong Ted, sila po ba kasal dito sa Pilipinas o sa ibang bansa? Ano citizenship ng isa? Dito sa Pilipinas. Dito sa Pilipinas. So, kung ito po ay babaguhin na probisyon, kahit dito kayo sa Pilipinas nagpakasal, para mas madali, kung aaprubahan, pwede na kayong pumunta ng ibang bansa for divorce. Ganun po mangyayari, Dean? Tama yan. Okay, Tama so yan. Para sa akin, anong safeguards ilalagay ng korte para nga hindi po ito maaabuso? Kasi baka naman talagang yung iba, konting problema lang. Parang gusto mo na mag-abroad, Chacha. Divorce agad. I-online ko na lang sa Texas, meron daw eh. Dean, anong safeguards ang nakikita niyo po pwedeng mailagay dito? Kasi syempre, konserbatibong bansa pa rin tayo. Mukhang Conservative ba? Ay naku, oo naman. Mali-maletang hinihahatid. Conserve ba yun? Tsaka Conservative ba yun? Dean, meron pang isang argumento na napalutang kahapon ang sinasabi, hindi daw dapat korte ang magdesisyon dito, kundi ang Kongreso. Ano pong tugon nyo doon? okay, ganito yan. Ganito yan, no? Well, unang-una, gusto ko sanang sabihin, wala namang dalawang taong nagpapakasal na umaasang maputol ang kasal nila. Tama. Diba? Ang mga tao nagpapakasal kasi mahal nila ang sarili nila at umaasa sila magkaroon ng isang magandang buhay na parang kasal. Kaya nga ang mga tao nagkakamali. At minsan ang pagkakamali pa yung taong kinasalan mo. Dapat tanggapin rin natin yun. Sapagkat walang heavenly marriage. Talagang marriage nandito sa lupa. At sa lupa, tayo ay exposed sa mga vagaries of life, sa mga problema, etc. So, ang unang sagot ko. Ang pangalawa, safeguard. Malaki na ang safeguard. Sapagkat sa ibang bansa, may mga alituntunin rin naman sila na hindi na lang basta-basta kayong magpapaputol ng kasal. Dapat merong dahilan. Pero yung heaviness o yung kadalian ng dahilan, wala na tayong pakialam doon. Hayaan mo na ang korte sa ibang bansa na husgahan kung pwede kayong i-divorsyo o hindi. Mhm. So, kung sinabi ng Kortes doon, diborsyo na kayo, tanggapin na natin. Sapagkat sa buong mundo, ang desisyon ng isang lokal na korte na diborsyo na ang dalawang tao ay tinatanggap na sa buong mundo, maliban lang sa Pilipinas. Tayo na lang ang natitira, no? Na para bang ang ating korte nasabi, mas mataas ang aming moral kaysa sa inyo. Walang kwentang argumento yon, di ba? So, kasi morality, hindi ito morality. This is a question of irreconcilability. Parang ganito, Ted, hindi ka gumagawa ng desisyon o hindi ka nagbabalangkas o hindi ka gumagawa parang gumagawa ka ng bahay dito. Hindi ka gumagawa ka ng bahay na may fire exit, pero hindi mo inaasahang masunog ang bahay. Tama. Masunog ang bahay mo. Nahandoon lang kung may emergency. Oo. Kung ikaw ay mamamatay na, Oo. binubugbog ka na, Tama. mag-exit ka na. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, lagi po sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo, tunay at tapat.